Sinong makapagsasabi ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon o makapagpapakita ng lahat niyang kapurihan? Mapalad silang sumusunod sa katarungan na sa lahat ng panahon ay gumagawa ng katuwiran. Purihin ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. So dito siya sabi, malinaw, bakit natin dapat purihin ng Panginoon? Sapagkat siya'y mabuti. So regardless of what we are experiencing, kabigatan man yan, mabuti pa rin ang Panginoon. Siya'y manatiling mabuti. At ang kanyang tapat na pag-ibig ay manatili magpakailanman. Kaya nga, sa ating kasambahin ng Panginoon, tayo magpapasalamat sa Kanya, tayo magpupuri sa Kanya dahil mabuti ang Panginoon. So we celebrate the goodness of God even this morning. So tayo po ay tumayo at ating awitin ang unang himno. Tagalog version po ng It Is Well With My Soul. Tayo po tayong lahat.
Amen. Tayo po manalangin. O Panginoon, tunay na aming pinapaniwalaan, aming itindigan ang katotohanan na anuman ang inyong italaga, ang inyong desisyon ay tama. Maaring sa paningin ng mundo, hindi tama ang inyong pag-orchestrate ng nangyayari sa aming mga buhay. Pero ito'y tama, Panginoon. Hindi ito nakadepende sa aming naramdaman, kundi ayon sa katotohanan ng inyong salita. Kaya tulungan nyo kami na magtiwala pa sa inyo, O Diyos. Dagdagan nyo pa ang aming pananampalataya araw-araw. At even sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita, ito'y gamitin ninyo upang kami ay lumago sa aming pagtitiwala sa inyong mapagpalang desisyon para sa inyong mga tao. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito at nawa sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa atin pong ikalawang himno, awitin natin sa may listahan.
Tayo po ay dadako sa atin pong scripture reading ngayong umaga. Matatagpuan po ito sa talatang 21 hanggang 36. Exodus 16 verses 21 hanggang sa 36. At ito po ang sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kailangan. Exodus 16, 21 hanggang sa 36. Yan. Sabi po dito sa verse 21, sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kailangan. Ngunit kapag ang araw ay umiinit na, ito ay natutunaw. Nang ika-6 na araw, pumulot sila ng pagkain na doble ang dami, dobling 2 omer sa bawat isa, at lahat ng pinuno ng kapulungan ay naparoon at sinabi kay Moises. Kanyang sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na sabat sa Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo ang inyong pakukuluan. At lahat ng lalabis ay itago ninyo. Inyong ititira hanggang sa kinabukasan. At kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan, gaya ng iniutos sa kanila ni Moises, at hindi ito bumaho at hindi nagkaroon ng uod. Sinabi ni Moises, kainin ninyo ito ngayon, sapagkat ngayoy sabat para sa Panginoon. Ngayon hindi kayo makakakita nito sa parang. 6 na araw kayong mamumulot nito, ngunit sa ika-7 araw na siyang sabat ay hindi magkakaroon nito. Sa ika-7 araw, lumabas ang iba sa bayan upang mamulot, ngunit wala silang natagpuan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Tignan ninyo, ibinigay sa inyo ng Panginoon ang sabat, kaya't kanyang ibinibigay sa inyo sa ika-6 na araw ang pagkain na para sa 2 araw. Manatili ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan, huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa ika-7 araw. Kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa ika-7 araw. Ito ay pinangalanan ng sambahayan ng Israel na mana, at iyon ay tulad ng buto ng kulanto, maputi, at ang lasa niyon ay tulad ng manipis na tinapay na may pulot. Sinabi ni Moises, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Magtabi kayo ng 1 omer ng mana na inyong itatago sa buong panahon ng inyong mga salinlahi, upang kanilang makita ang tinapay na aking ipinakain sa inyo sa ilang nang kayo'y aking ilabas sa lupain ng Ehipto. At sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng 1 palayok at lagyan mo ng 1 omer na puno ng mana at ilagay mo sa harap ng Panginoon upang maingatan sa buong panahon ng inyong mga salinlahi. Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon inilagay ni Aaron sa harap ng tipan upang ingatan. Ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana sa loob ng 40 taon hanggang sa sila'y dumating sa lupang matitirahan. Sila'y kumain ng mana hanggang sa sila'y dumating sa mga hangganan ng lupain ng Kanaan. Ang 1 omer ay ika-10 bahagi ng 1 ifa. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So dito po ay makikita po natin ang provision ng ating Panginoong Diyos sa mga Israelita for 40 years. So hindi po sila nakakapagtanim dahil nomadic po yung kanilang buhay. Kumbaga pag-alagala po sila sa ilang. So there's no time para sila po ay magbungkal ng lupa. At dito po natin nakita na talagang mabiyaya ang ating Panginoong Diyos, no? Kung mga Israelita ay naging reklamador at ang Panginoon sa kanyang kabutihan ay tinugunan yung kanilang pangailangan. Binigyan pa nga sila ng karne, no? So dito natin makikita din na on the 6th day, ang sabi ng Panginoon ay 2 omer ang inyong pupulutin. Good for the 7th day. So nakita natin nung nakarang pag-aaral natin o pagbabasa na yung iba kumuha ng sobra-sobra at anong nangyari? Ito po ay nabulok at nagkaroon po ng uod. So ito din ay nagpapakita din ng
pagiging hindi masunuri ng mga Israelita. Pero makikita natin po doon na yung kumbaga yung divinity, no, yung parang uri o yung kumbaga yung visa, 'di ba? Yung sa pagkain mayroong best before, 'di ba? May mga gano'n, no? Oh, may expiration. So, ang Diyos din po yung nagsabi kung kailan dodoble o yung kukunin nila. So, ang Diyos po ang nagtatakda. So, sa buhay po natin, sino ba or ano ang magtatakda ng mga dapat nating gawin? Kung ano yung buhay na dapat nating isagawa sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Walang iba kundi yung kanyang banal na salita, no? So, yun dapat ang mag-instruct kung paano po tayo mabuhay. Kagaya nung ginawa ng ating Panginoong Diyos doon sa expiration ng mana, ito po ay siya po ang nag-utos, siya po ang nagtalaga. So, makikita din po natin dito na talagang yung Sabat ay tinutupad ng ating Panginoong Diyos, yung pamamahinga. So, binigyan niya ng kapahingahan ang bayan ng Israel. So, yung ginawa niya dun sa Genesis na pagkatapos ng creation, siya po ay nagpahinga. Dito po ay talagang makikita, no? Kumbaga, pinapa-remind niya doon sa mga Israelita na kailangan nilang magpahinga at kailangan ng tularan ng ating Panginoong Diyos. So, dumako tayo sa application sa mga wala pa sa ating Panginoong Diyos. So, ang Diyos, ang kanyang salita, ay hindi nyo kayang sundin, hindi nyo kayang gawin yung mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. Yung kanyang salita ay talagang hindi kaaya-aya sa inyo. Pero ito ay mangyayari lamang kung kayo po ay magpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo at siya ay tanggapin nyo bilang inyong Diyos at tagapagligtas. At doon pa lamang ay magiging sweet na kagaya ng mana ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. So hanggat hindi nababago ang iyong puso, kaibigan, ang salita ng Panginoon ay mananatiling hindi kalugod-lugod. Ito po ay suklam-suklam sa inyo. Kaya marami ang sa inyo ay minamak ang salita every time na ito ay naipipreach sa inyo pong kalagitnaan. Pero kung kayo ay magpapasakop sa ating Panginoong Diyos at siya lamang may kakayang gawin nito, baguhin ang inyong puso, kayo po ay magkakaroon ng pagmamahal sa Kanya salita. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, tunay nga po na ang mga tao ay inaayawan ang inyo pong salita. Kaya tinihiling po namin na nawa ay kayo din po ang kumilos sa puso ng mga tao na nakakapakinig ng inyo pong salita, sapagkat ang inyo pong mga tao, wala po silang kakayahan na baguhin ang puso ng mga tao. We can only do is to proclaim your word, ngunit ang pagbabago ay sa pamagitan ng inyo pong banal na Espiritu, sa Kanya pong makapangyarihang pagkilos. Nawa, maging sa amin pong kalagitnaan, sa araw po na ito, nawa ay magligtas po kayo ng mga kaluluwa. Baguhin niyo po ang mga puso na matitigas at bigyan niyo po ng puso na malambot na nagpapasakop sa salita ng amin pong Panginoong Diyos. At sa oras po na ito, amin pong tinataas sa inyo ang mga gawain, mga ministries na nagawa ngayong linggo po na ito sa pamagitan ng inyo pong tulong, ang Bible study sa Moriera Family sa 13 na ginanap ng amin pong pastor. Nawa o Diyos, sa inyo pong tinakdang panahon ay magkabunga po ito ng kaligtasan. At salamat dahil nakakasama po namin sila for so many Sundays now. Nawa, Panginoon, ay humantong po ito sa kanilang kaligtasan at pagiging kabahagi ng inyo pong iglesia sa HGCBC. Ganun din po ang natapos na Bible study doon sa Riverside na pinangunahan po ni Brother Harry at ni Brother Jay. Nawa po, Panginoon, ay kayo po ang mag-convict sa mga
nakapakinig, sa mga bata o Diyos na kanila pong mga audience, may mga magulang din, nawa ay kumilos nga po ang inyo pong banal na espiritu sa kanilang mga puso at humantong din po ito sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. At nagpapasalamat po kami sapagkat for 3 nights ay naipahayag po ang inyo pong salita. At dalangin po namin sa mga nakapakinig ay nawa ay nangusap po ito at na-convict po sila na ang kanila pong kalagayan hiwalay sa amin pong Panginoong Jesucristo ay kalunos-lunos at kahabag-habag. At patuloy po namin dinadalangin na mamaya po sa last night ng lamay, we pray na marami pong mga tao ang dumating at makapakinig ng inyo pong salita. Tulungan niyo po si Pastor Jeremiah, isustain niyo po yung kanya pong kalusugan and even yung kanya pong throat na kahapon po ay medyo mayroon po siyang nararamdaman. Dalangin po namin, O Diyos, na tulungan niyo po ang amin pong pastor. Ganon din po sa singles conference na naganap kahapon sa CRBC. Salamat sa conference po na ito. Alam po namin na marami pong mga natutunan ang mga kabataan. Dalangin po namin na nawa ay may apply po ito sa kanilang mga personal na mga buhay at may share din po ito sa mga mahal po nila sa buhay. Dalangin din po namin ang nalalapit na Reformation Conference ngayong October 28. At dalangin po namin na nawa ay marami po ang mag-register at maging sa on-site registration. Nawa, O Diyos, ay magpadala po kayo ng mga kaluluwa, mga atin po sa conference po na ito. We pray for wisdom kay Pastor Exley, Pastor Joseph, kay Pastor Eman at kay Pastor Jeremiah na mga speakers po sa araw po na ito. And we also pray, O God, na sa araw po na yon ay maging maganda po ang panahon dahil ang daan po papuntang Cavite City ay medyo mababa at may mga times na nalulubog po ito sa baha. Nawa, O Panginoon, ay magbigay po kayo ng magandang panahon sa araw po na iyon. Dalangin din po namin ang pag-travel po ni Pastor Jeremiah sa November sa Davao and Iligan. We pray for financial provision and even sa wisdom, O God, na nawa ay mapatibay ang mga kasamahan po namin po doon na nagli-labor si Brother Lito and even sa One Voice Christian Fellowship na bibisitahin din po ng amin pong pastor. Ganun din, dinadalangin din po namin, O Diyos, ang pagkilos nyo po pala bukas sa huling service bago po ilibing si Ate Fanny. Nawa, Panginoon, ay mangusap po kayo sa mga aatin sa araw po na iyon ng bukas. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na nasa ibang bansa, si Brother Sam at si Sam Torres. Kayo po ang mag-preserve sa kanila at salamat sa mga nagaganap na Bible study na pinangunahan ni Brother Sam Torres. Dalangin din po namin maging ang mga kapatiran po namin na nagdanais na lumabas po ng bansa, si Peebles at si Sister Crisel. Kayo po, Panginoon, ang tumulong din sa kanila. Nawa ay hindi po mapabayaan ang kanila pong spiritual na kalagayan. Salamat din sa mga birthdays na inyo pong pinagkaloob sa mga anak ng mga members, sa mga members din. Patuloy po na isustain nyo po ang kanilang kalusugan. At sa mga kasamahan po namin, mga kapatiran na may mga karamdaman, si Brother Peter, we pray for healing. Kay Brother Choi, nawa, O Diyos, ay maayos na rin po yung kanila pong service. Nang sa ganon ay hindi po sila mahirapan sa pagbabiyahe. And sustenance din po nyo sa mga pregnant women na nasa amin pong kalagitnaan. Nawa, O Diyos, ay tulungan nyo po sila sa kanila pong pagdadalang tao. At hinihiling po namin na mailabas po ang mga baby ng maluwalhati at ligtas. And we also pray sa mga couple na nagdi-desire na magkaroon na rin po sila ng mga anak. Nawa sa inyo pong taktang panahon ay ipagkaloob nyo po ito sa kanila. And we pray also sa fellowship anniversary ngayong huling Wednesday ng October dito sa Villa Vista. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan nyo po ng kasipagan ang inyo pong lingkod, lalo na sa pagpapahayag ng inyo pong
salita and even sa paggawa ng mga evangelism and Bible study. We also lift up unto you na nawa ay makahanap po kami ng isang area dyan sa may mas bungad na maaring tayuan ng worship hall. Isang bakanting lote o aming Panginoon. Nawa kung kalooban nyo ay mangyari po ito in your good time. Salamat po aming Panginoon. At patuloy po namin tinataas sa inyo si Deacon Jeff as he preach your word. Nawa ay mangusap po ito sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, sa atin po paghandog ng ating mga handog at kaloob. Tumayo po tayo at awitin natin ang isang hymno.
Ay po'y manalangin. O aming Panginoon, tulungan niyo nga po kami, Panginoon, sa inyo po lamang tumingin sa aming Panginoong Jesucristo na tunay na nagbayad, Panginoon, hindi ng kakatiting, kundi ng lahat, Panginoon, ng kasalanan ng inyo po mga tao na hindi namin kayang pagbayaran. Kami po'y humingi ng biyaya ninyo, Panginoon, sa mga oras na ito ng aming pakikinig muli ng inyo po mga salita, mga ipapayag na aming kapatid. Kami po'y dumadalang pangunawa at ng tengang pakinig, Panginoon. At kami po'y dumadalangin ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Salamat din po sa mga biyaya at pagpapala na pinagkaloob po sa amin, mga anak buhay at kalakasan sa aming pag-anak buhay. Tulungan niyo po ibigay namin sa inyo po, Panginoon, ng papuri at kalwalatian ng mga bagay na karapat-dapat sa inyo, Panginoon. At naway mga salaping na likom na magamit patuloy sa inyo pong kaharian. Pangalan po ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng unang Juan, Kabanata 5, talata 3 hanggang 5. 1 John chapter 5, verses 3 to 5. Unang Juan, Kabanata 5, talata 3 hanggang 5. Sabi ng isang personalidad na noon ay kabilang sa isang sikat na grupo, I love you so much to not support you on the things that will harm you. Ito ang sinabi ng isang Kristiyano na may anak na pwede nating sabihin na hindi lumalakad ayon sa gustuhan ng Panginoon, binago niya ang kanyang kasarian. Pero itong personalidad na ito ay tumindig sa katotohanan ng salita ng Panginoon na hindi niya sinuportahan ang kanyang anak sa mga bagay na makakasakit sa kanya. Ito ang minsan dumarating ang mga magulang sa ganitong mahirap na panahon ng kanilang buhay na ang kanilang anak ay may mga nais na sundan o kaya tahakin na daan na hindi ayon sa salita ng Panginoon. Sa panahon na ganyan, kailangan talagang tumindig bilang isang Kristiyano sa ating pananampalataya. Dahil malinaw ang utos ng ating Panginoon tungkol sa pagtindig natin sa ating pananampalataya. At ang kautusan ng Panginoon na hindi kabigatan para sa atin, hindi pabigat para sa atin. So ano mang sabihin ng mundo, nabasa natin, may mga even yung kanyang anak ay sinabi na hindi mo talaga ako iniibig, hindi mo ako sinusuportahan. Ay darating talaga ang panahon na tayo uusigin ng mundo. Pero tayo'y na nagumpay dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang magiging focus ng ating pag-aaral ngayong umaga na ating mababasa sa 1 John chapter 5 verses 3 to 5. Basahin po natin ang hindi nagkakamaling salita ng Panginoon, verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Tayo manalangin. O Panginoon, tulungan niyo kami na makita talaga na ang inyong kautusan ay hindi pabigat sa amin. Madaling sabihin na hindi ito pabigat, pero sa tuwing kami ay dumadaan na sa mga sitwasyon na hahamunin ang aming pananampalataya, minsan kami ay bumabagsak. Nawa makita namin na ang inyong kautusan ay narapat naming ibigin at sa mga tunay na mananampalataya, dahil nga dinaig na namin ang sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, hindi namin maitignan ang inyong salita na pabigat o mahirap man, at
umaalipin lamang sa amin. Bigyan nyo kami ng pagkaunawa, Panginoon, at ang mga kaibigan nawa din namin ay makita na they have a burden to carry and they are accursed kung ang kautusan na kailang sinisikap na sundin ay hindi nila masunod ng dubusan at sila'y magtiwala lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Pangunahan nyo kami, Ama. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, nakita natin sa ating mga unang pag-aaral na ang pag-ibig sa Diyos, pag sinabi natin iniibig natin ng Diyos, kasama dito yung pag-ibig sa ating mga kapatiran, sa mga anak ng Diyos, sa mga born again din, sa nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga merong relasyon ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapatiran. Hindi yan pwedeng paghiwalayin, di ba? Kasama sa pag-ibig sa Diyos ang pag-ibig sa kapatiran at ang pag-ibig sa Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin upang ibigin natin ang ating kapatiran. Ngayon, dito sa ating teksto na binasa, kung ang utos na ibigin ng kapatiran, ano ba dapat ang ating tugon sa utos na ito? Ano ba dapat ang ating pananaw pagdating sa utos ng Diyos? Ito ba ay magaan para sa atin o ito ba ay pabigat para sa atin na pilit nating ayaw sundin kasi nabibigatan tayo, even ang panambahan, even ang ano pa mang utos ng ating Panginoon. So titingnan natin ngayon na ang utos ng Panginoon ay hindi burdensome or pabigat sa mga tao ng Diyos. So ito yung mensahe. God's command is not burdensome for those who love God and believe in the Son of God. Sa Tagalog, ang utos ng Diyos ay hindi pabigat sa mga umiibig sa Diyos at sa mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So una tignan natin, bakit ba hindi pabigat ang utos ng Diyos? Una, ito'y hindi pabigat sa mga umiibig sa Diyos. Ikalawa, ito'y hindi pabigat sa mga nananampalataya kay Jesus. Una, hindi pabigat ang utos ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Okay? Sinabi sa verse 3 ng ating passage, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi pabigat. So, pwede na sanang sinabi ni John na hindi pabigat ang utos ng Diyos. Pero binigyan ni Juan ng declaration, ito ang pag-ibig sa Diyos, na tuparin natin ang Kanyang mga utos. So, ang pag-ibig sa Diyos ay naipapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Kaya pinagtitibay ni Juan yung mga naunang pahayag niya na pag ating inibig ang ating mga kapatiran, hindi mo ito pwedeng ihiwalay sa pag-ibig sa Diyos. At yung salitang ginamit dito na burdensome, para siyang mabigat, meron kang mabibigat na dala. Sino nang nakapanood sa inyo ng Pilgrim's Progress? 'Di ba si Christian? Christian, hanggang dumating siya sa krus, meron siyang malaking burden sa likod niya. Palaki ng palaki ito. So, siya, naging burden sa kanya yung kasalanan, siguro maaring kautusan, dahil nga wala siya sa ating Panginoong Jesucristo. So, itong burden ay nagpapakita na sa paggagamit ni Juan na parang pabigat sa atin yung kautusan ng Panginoon, at ito'y tinatawag natin na dalahin. Okay? Malaking dalahin na parang inaalipin lang tayo. Kaya pag sinabing pabigat ang utos ng Panginoon, parang sinasabi natin na ang nagbigay ng utos mismo ay walang pag-ibig sa atin. Kasi pabigat lang. Merong dahilan kung bakit binigay ng Diyos ang Kanyang mga utos. Itong salita na ginamit ni Juan dito na pabigat or burden ay ginamit din sa New Testament. Unang ginamit sa New Testament sa Matthew 23 verse 4. Ang sinasabi po sa Matthew 23 verse 4 ay tumutukoy ito sa mga eskriba at mga pariseo ng mga ipokrito. Sino yung mga ipokrito? Ano daw ang ginagawa nila? Matthew chapter 23 verse 4. Ito yung mga pag-i-indict or mga paghahatol, panunumbat ni Jesus sa mga
ipokritong mga eskriba at pariseyo. Sinabi dito, nagtatali sila ng mabibigat na pasanin at mahirap dalhin at ipinapatong nila sa mga balikat ng mga tao, kundi ayaw nila mismong galawin ang mga iyon ng kanilang daliri. So itong mga ipokritong mga pariseyo, ginagawa nila sa kautusan ng Panginoon, tiyatali nila, minomodify nila, at tiyatali na sa mga tao ng Diyos na nagiging pasanin, nagiging pabigat sa kanila. So ganun yung diwa nung salitang ginamit ni Juan dito na burden. So, ang pinapakita nito sa atin na hindi burden ang salita ng Panginoon at ang utos ng Panginoon, kaya ito yung mahalagang katotohanan patungkol sa utos ng Diyos. Hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang utos para maging pabigat sa atin. Hindi po. So, minsan siguro sa unang tingin, makikita mo, ay, kailangan talaga every Sunday. Kailangan talaga every Sunday nasa church ka. Hindi ba pwedeng once a month or once a year lang? Diba yan nakikita ng mundo, diba? Parang sobra naman yan. Paano na yung mga labahin ko? Paano na yung mga kailangan kong gawin? Pero sa mga Kristiyano, hindi ito pabigat para sa atin. At sinabi pa ni Juan dito, ito daw yung pag-ibig na ating tuparin ang kanyang mga utos. So, kapag ating tinutupad ang utos ng ating Panginoon, hindi, ito yung pagpapamalas ng ating pag-ibig sa Kanya. So, ang pagsunod sa utos ng Panginoon ay ang pagpapakita na iniibig natin siya. At hindi tayo nabibigatan doon. So, ang idea dito, hindi po siya sabi ni Juan na, tingnan nyo sinabi sa verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang Kanya mga utos. Hindi ito pagtupad na parang perfect obedience. Nawa, malinaw kayo ng umaga, no, na walang kayang magagawa nito sa atin. Ibig sabihin, according kay Douglas Sean, ang idea daw dito ay yung mga Christians ay ginagawa nila ang utos ng Panginoon characteristically. Ibig sabihin, ito yung ating kagustuhan. Bilang Kristiyano, ang kagustuhan natin ay sundin ang salita ng Panginoon. Kahit na minsan tayo ay bumabagsak dito. So, at dahil nga hindi ito pabigat, okay, hindi rin ibig sabihin na hindi ito mahirap. Okay? Iba yung mahirap sa mabigat. Minsan may mga times na mahirap talagang sumunod sa Panginoon. Pero we cultivate delight in the Word of God upang tayo ay makasunod ng hindi tinuturing na ito'y pabigat. Kaya nga, yung bigyang halaga natin, yung kautusan ng Panginoon sa ating paglakad bilang Kristiyano, nagpapamalas na iniibig natin ang Diyos. Alam natin yung passage na ito John 14:15, sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Diba, hindi ito pabigat. Bakit? Dahil sino ba yung nagbigay? Hindi naman ang gobyerno lang, di ba? Siguro ang gobyerno may pinapataw na mga rules, di ba? Mapabigat sa mga pasahero, sa mga driver. Pero ito ang nagbigay ang ating Panginoon mismo. Ang Panginoon na umibig sa atin. So may utos ang Panginoon sa kanyang mga tao. Again, we are not free from God's command. Ang utos ng Panginoon ay mas mabigat, mas mataas ang kanyang standard. Pero hindi natin tinitingnan na ito ay pabigat. Ang mundo siguro may kita na ang utos ng Panginoon ay harsh, oppressing. Every Wednesday may prayer meeting ka, Sunday pa, meron pa. Ang tingin ng mundo, pabigat yan. Pero sa ating mga binago ng Panginoon, sinabi dito sa mga born again, sa mga pusong binago ng Panginoon na nagtiwala sa ating Panginoong Kristo, ay hindi ito pabigat. So, ang punto dito, God loves us, He gives us law. Nagbigay siya ng utos. So, we love God, we obey His law. Kung iniibig natin ng Diyos, susundin natin ang kanyang utos. And when we love God, we think of His law as not burdensome. Kung hindi ito pabigat, ano ito? Ano ang sinabi sa salita ng Panginoon? So, tinangginuwa na hindi, wag niyong isipin na pabigat, hindi pabigat ang utos ng Panginoon. At kung ating titignan ang salita ng Panginoon,
sa aklat ng mga awit. Maraming mga pahayag doon, si David at ang salmista, patungkol sa salita ng ating Panginoon. For example, sa Psalms 119 verse 54. Psalms 119 verse 54. Ano bang sinasabi ng salmista patungkol sa salita ng Diyos? Verse 54. Ang iyong mga tuntunin ay naging aking mga awit sa bahay ng aking paglalakbay. So tinitigan ng mga Kristiyano na mga strangers, di ba? Tayo yung mga manlalakbay sa mundong ito. Sinabi ng salmista, ang mga tuntunin ng Panginoon ay aking mga awit. Di ba? Isang music to our ears, ang salita ng Panginoon. Hindi ang ating tugon sa tuwing ating dininig ang utos ng Panginoon na, yan na naman. Maglilinggo na naman, si church na naman tayo. Ano ba yan? Sana Monday na lang para back to work na ako. So hindi ganon. Sabi ng salmista, ang sa tuntunin ng Panginoon ay awit. Naging awit sa bahay ng aking paglalakbay. Bukod pa dito, verse 74. Psalms 119, verse 174. Mali yung number. 97, I mean. Verse 97. Laging kinukot ni Pastor Jeremiah ito. Verse 97 ng 119. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. So, yan ang sinabi ni David, mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Pero, sa mundo na ating pinamumuhayan ngayon, ano ba ang tingin nila sa mga utos? Pabigat. Utos na naman, bagong batas na naman. Ayaw ng mundo, ang gusto ng mundo, sarili lang kalayaan ang masunod. Ayaw nila na may utos. Pero sa mga taong binago ng Panginoon, ay ang tingin natin sa utos ng Panginoon ay isang delight, kaaliwan sa ating mga puso. Mahal na mahal natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga kung mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang kanyang kautusan. Dapat nating mahalin ang kanyang kautusan. Kaya masabi natin, kung ang tingin mo sa kautusan ng Panginoon ay pabigat, hindi mo iniibig ang Diyos. Halimbawa na lang, kung merong kang kapitbahay na utusan ka na gawin, nalinisan ang kailang bahay. Siguro minsan parang pabigat sa'yo kasi kadagdagan. Hindi halimbawa, kasi hindi mo naman sila kaano-ano, bagong lipat sila, utusan ka, nagawin mo nga ito, gawin mo nga ito. Pero kung ang ating mga magulang ang mag-utos sa atin, minsan hindi ito minsan pabigat pa rin sa mga anak natin. Pag ang magulang natin ang nag-utos sa atin na silang nagmahal at nagkalinga sa atin, magbibigay ng utos sa atin, tila magaan ang inuutos nila. Pero most of the time, hindi, di ba? Pabigat pa rin para sa mga anak natin. Kaya kinakausap ko yung mga bata dito. Yung mga utos ba ng inyong mga magulang sa inyo, ituloy nyo na pabigat? O ito'y gusto nyong sundin dahil mahal nyo ang inyong mga magulang? So, ganun din sa salita ng Panginoon. Dahil tayo'y mga anak ng Diyos, kinukup niya sa kanyang pamilya, ang kanyang utos ay hindi pabigat para sa atin. Kung tinuturing natin na pabigat, parang sinasabi natin na hindi siya ang ating ama. Wala tayong relasyon sa kanya. So bilang mga anak ng Diyos, ang ating perspektibo patungkol sa utos ng Diyos ay titignan natin na hindi burden, but a delight. Ang ating kaaliwan ang salita ng Panginoon. So ang hamon sa atin dito ibigin natin ang kautusan ng ating Panginoon na umibig din naman sa atin. Pero, merong humahadlang. Ano bang humahadlang dito? Ang mundo, ang kasalanan nasa atin, ang mga sitwasyon natin, at ang kaaway natin. So, kahit na para sa atin, ituturing natin na hindi pabigat ang kanyang kautusan, pero sa mundo, titignan nila na pabigat ang mga utos ng Panginoon. At minsan, nai-influence nila tayo. Diba? Na-influensyahan ng mundo ang mga Kristiyano na lahat sila, ito yung ginagawa, sabihin lang, ayan, ba't iba ginagawa mo sa amin? Kaya ka ba susunod? Sa mundo o sa salita ng ating Panginoon? Kaya nga, ang salita ng Panginoon, ang utos ng Panginoon ay hindi pabigat
sa umiibig sa Kanya. Pangalawa, ito'y hindi pabigat sa mga nananampalataya kay Jesus. Now, medyo mahirap sa unang tingin, medyo mahirap yung makita yung connection. Sa verse 3, sinabi, di ba sa dulo, ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Tapos sa verse 4, sabi ni Juan, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. So yung verse 4 po yung pinaka nagbibigay ng reason kung bakit hindi pabigat ang utos ng Diyos. So pag tinanong, bakit hindi pabigat ang utos ng Panginoon? Sabi sa verse 4, dahil dinaig natin ang sanlibutan. So parang anong connection? Paanong magiging hindi pabigat ang utos ng Panginoon kung ang sanlibutan ay ating dinaig? So gaya ng sinabi ko kanina, ang sanlibutan po, ito po yung parang force or mga rebelde sa harapan ng Panginoon na ginagamit ng kaaway para tayo ay impluwensyahan na tignan ang salita ng Panginoon na kabigatan para sa atin. For example, alam nyo ba yung ginamit na word dito na conquer, victorious. Kaya nga yung sapatos na Nike, galing yon sa Greek goddess na ang pangalan ay Nike. Si Nike ay goddess of victory. So, same word na ginamit dito sa Griego. Nike. Na kung saan ang mga Kristiyano ay victorious, nananagumpay laban sa sanlibutan. At ang sanlibutan po ay isang ginamit dito na, let's say, pananagumpay natin laban sa kaaway, laban sa sanlibutan. For example, sa verse 13 and 14 ng chapter 2. 1 John chapter 2 verses 13 to 14. Sabi dito, mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataang lalaki, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong dinaig ang masama. So, ginamit ni Juan, dinaig nyo ang masama dito. Verse 14, mga anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakikilala ang Ama. Mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. At mga kabataan, kayo'y sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. So itong pagdaig sa masama, pagdaig sa sanlibutan, pinapagpapakita ito na ang masama at ang sanlibutan ay laban sa mga Kristiyano. Laban sa atin na nagumpay. Kaya nga, dahil nga tayo ay nanagumpay laban sa mundo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang pagsunod sa utos ng Panginoon ay hindi pabigat sa atin. Sa kanila, ang tingin nila pabigat ang utos ng Panginoon, pero sa atin hindi. At sinabi pa ni Juan dito, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. So, ano daw yung overcoming power? Ano daw yung kapangyarihan natin na ibinigay sa atin ng Panginoon para madaig ang sanlibutan? Sinabi ni Juan, ang pananampalataya. So, we overcome the world by our faith. Ang pananampalataya kay Jesus ay dumadaig sa sanlibutan. At ang ating pananampalataya po ay nananagumpay. Di ba, minsan narinig natin minsan pa ngayon mga Kristiyano, yung parang defeatist attitude. Parang talunan ang mga Kristiyano. Pero ang sabi sa salita ng Panginoon, ang ating pananampalataya ay nananagumpay. Victorious. Victory. Ang ating victory ay hindi dahil sa ating sariling kakayanan, kundi dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? On our own, we cannot fulfill God's law. Pero, sabi sa verse 5, sabi dito, sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Hindi pa bigat sa atin ang utos ng Panginoon dahil sila ay tinupad ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kautusan ng Panginoon ay tinupad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sinabi ni Jesus sa John 16:33, John chapter 16 verse 33, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Tingnan nyo
Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. So, dinaig na ni Jesus ang sanlibutan. So, hindi tayo na nagumpay sa sanlibutan dahil sa ating kakayanan, kundi dahil si Jesus ay nagtagumpay laban dito. Dinaig ni Jesus ang sanlibutan dahil tinupad niya ang kautusan ng Diyos perfectly. Ang kautusan ng Diyos ay delight para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung ikaw ay nasa ating Panginoong Jesucristo, para sa iyo, hindi pa bigat ang utos ng Diyos eh. Para sa inyo, ito ay, di ba si Jesus, ang sinabi niya, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Ama. My food is to do the will of my Father. At kaya nga buhat doon, ating masabi na ang bawat utos ng Panginoon ay nangangailangan ng biyaya. Nangangailangan ng biyaya for us to fulfill. Pero tayo ay merong confidence kay Kristo na siyang tumupad ng kautusan ng Diyos. So, nagtitiwala tayo hindi sa ating sarili, na meron tayong kakayanan na gawin ang utos ng Panginoon, kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang. So, paano ba natin napapamalas minsan na pabigat sa atin ang utos ng Diyos? Paano? Hindi lamang porket nasa iglesia tayo, we delight in the Word of God. Kasi maaring nandito tayo, pero ibang nasa isipan natin. Maaring pinagtatawanan natin ang salita ng Panginoon. Maaring sa ating puso, ang tagal naman matapos ng sermon. Para magawa ko na yung mga gusto kong gawin. So, hindi porket ikaw ay nasa iglesia, ibig sabihin, natutuwa ka na, nagde-direct ka na sa salita ng Panginoon. Maaring nandito ka lang, pero wala ka namang pag-ibig sa kanyang salita. So, ang punto dito, yung kautusan ng Panginoon ay hindi pa bigat sa kanila na nananampalataya kay Kristo. Kung ito'y pabigat sa iyo, una, kanina, hindi mo iniibig ang Diyos. Kung ito'y pabigat sa iyo, pangalawa, wala kang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kumautos ng Panginoon ay hindi burdensome for the children of God because they have faith in the one who kept God's command perfectly. At yun ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya nga, masabi natin, we are victorious. Hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa ating Panginoon. Ang ating tagapagligtas ay victorious. Siya ay nagtagumpay. At ito yung sinabi ng isang manunulat. Through faith, we have the victory. Sabi niya, Christians, don't fight for victory. We fight from victory. So, parang ganito yan Hindi tayo lumalaban dahil talunan tayo. Nagtagumpay na si Jesus sa krus. Laban sa mundo, laban sa kaaway. So, we fight from victory. Nagtagumpay si Jesus, so we advance His kingdom, and si Jesus ay nagtagumpay na doon sa krus ng Kalbaryo. So, ang hamon dito sa atin mag-cultivate tayo ng pag-ibig sa salita ng Panginoon. We aim for growth of faith in Christ alone dahil si Kristo lamang ang nakatupad ng kanyang mga utos. Pero He did not excuse us to obey it. Hindi niya parang, okay, nagawa ko ng utos, so bahala na kayo kung anong gusto yung gawin nyo. Hindi, meron pa rin responsibilidad sa mga Kristiyano. So we think of God's law na bilang hindi burden. So ang tanong sa atin dito, ito ba'y kabigatan sa atin? Kabigatan ba para sa atin ang utos ng Diyos? O kaya iniisip mo na mahirap itong gawin? Yes, totoo, mahirap gawin. Hindi madaling gawin yung ginawa ng isang personalidad na tumindig siya sa katotohanan kahit itanggi siya ng kanyang anak. Hindi mahirap gawin na nandito tayo sa iglesia tuwing Sunday habang ang mundo ay busy siguro sa mga event nila, o kaya sa mga nais silang gawin para sa kanilang sariling kagustuhan. Hindi mahirap gawin yon. Pero hindi ito pabigat sa atin. Dahil ang mga Kristiyano ay binigyan ng Panginoon ng bagong puso upang ibigin ang kanyang salita. Kaya nga sa tuwing tayo ay natutukso na isipin na, alam mo, tukso ng kaaway na isipin na, nag-church ka na ng umaga, okay na yan. Iisipin natin ang ginawa ni Kristo.
Ginawa niya. Hindi niya nabuhay siya ng perfect life all throughout his life. Pero hindi niya sinabi na, let's say, 10 years old, sapat na yung ginawa ko, okay na yan, yaan mo na sila. Pero all throughout his life, siya ay nabuhay ng sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Kaya nga, we can say na ang utos ng Panginoon ay hindi burdensome sa kanya na umiibig sa kanyang salita at nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So ito ang tanong. Anong utos ba ng Diyos ang tila ba pabigat sa iyo? Meron ba? If you look at the Ten Commandments, ano doon? Yung pagsamba sa Panginoon tuwing araw na kanyang itinalaga? O kaya sa mga anak dito, pagsunod sa iyong mga magulang? Pabigat ba sa iyo yan? O kaya naman ang pagsabi ng totoo sa tuwing ang iyong mga school classmates ay nagtatanong sa iyo, ano ginawa mo ng Sunday? At pag sinabi mo, nag-worship ka, pagkatawanan kanila. Ano ba ang tila pabigat sa iyo? O sabi ng isang commentator, if we are tempted to think that the love and obedience demanded of Christians are beyond our powers, itong verse daw na ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sa tuwing parang mahirap gawin ang utos ng Panginoon, balikan natin ito. Sinabi ng salita ng Panginoon, hindi burdensome. Hindi kabigatan para sa atin ng kanyang utos. So ano bang hadlang sa atin na sundin ang salita ng Panginoon? Ang mundo, ang mga kaibigan mo, ang kasalanan na natili sa ating mga laman, ang mga tao sa paligid natin, ano ba o sino-sino ba ang nagiging hadlang para ituring natin na magaan ang salita, ang utos ng ating Panginoon. So we have faith in Christ, tayo nanampalataya sa Kanya dahil siya ang nag-keep ng law perfectly. Pero sa mga taong wala sa ating Panginoong Jesucristo, pabigat ang salita. Kasi nadaig sila ng mundo. Anong ginagawa ba ng tao sa mundo? Ginagawa nila ang kalayawan ng mundo, party dito, party dyan, even during Sunday, working every day, wala nang kapahingahan, kahit inaagaw ang pagsamba sa Panginoon. So sa mundo, siguro maunawaan natin if they say na pabigat ang utos ng Panginoon. Pero sa isang Kristiyano, baka minsan naging katulad na tayo ng mundo. Na naging pabigat na sa atin ang pag-meditate ng salita ng Panginoon. At tayo ay hindi na nagkakaroon ng pag-ibig sa kanyang salita. So ang hamon sa atin, magkaroon tayo ng pag-ibig sa kasalita ng Panginoon. We need to delight in the law of God. Minsan kasi, merong kaming preaching ni Pastor Rolly Sebeses na pakinggan kayo ng umaga lamang. Naging burdensome ang salita ng Panginoon kapag sa ating pagsunod, nagdine-delay natin. Ni-delay natin. Let's say, merong utos ang Panginoon na pagbulayan mo ang kanyang salita, sabihin mo, mamaya na lang siguro, i-delay mo na natin. And then until such time, let's say, gabi na siguro, antok ka na, pagod ka na, doon ka magbabasa sa salita ng Panginoon, burden na siya kasi naantok ka na wala ka ng time to do that kasi yung delay natin. Sabi nga ni Pastor Rolly, yung delay, minsan may pakinabang yan. Okay lang i-delay yung pag-aasawa, okay lang i-delay, yung sa mga trabaho natin, pero yung delay sa pagsunod ng Panginoon ay hindi yan magandang bagay. Kaya ang ating i-establish na habit bilang mga tagasunod ng Panginoon ay is to obey quickly. Sumunod agad. Let's say, naharap tayo sa isang sitwasyon na maaari tayong magkasala. May temptasyon na pumasok sa ating isipan at merong pag-uusig ng banal na espiritu. Sundin mo agad yun. Sundin mo agad ang iyong konsensya na nagsasabi na mali yan, huwag mong gawin yan. Kaya ating sikapin sa kapangyarihan ng banal na espiritu na tayo sumunod ng agaran sa kanyang salita upang hindi ma-develop sa atin yung pagtingin sa kautusan ng Panginoon na ito ay burdensome para sa atin. Paano kung tayo ay nabigo? Trust in Christ, di ba?
Kaya nga we obey, we fight for what is right from victory. Nagtagumpay na ang ating Panginoong Hesukristo. So again, masabi natin that God's command is not burdensome, and that is only true for believers. Nagtiwala ka na ba sa ating Panginoong Hesukristo? Diba si Jesus ang anak ng Diyos na siyang tumupad ng kautusan ng Panginoon upang sa gayon, hindi na ito maging kabigatan sa atin. Dinala ni Jesus ang bigat ng kautusan, ang puot ng Ama sa kanyang sarili doon sa krus para sa mga nagtitiwala sa kanya upang nang sa gayon, ang kabigatan, ang salita ng Panginoon ay hindi na pabigat sa atin. Kaya nga sinabi, you wonder sa isang teksto sa Matthew, his yoke is easy and his burden is light. May burden pa din, totoo, pero dinala na ni Jesus yan. Pero magaan na para sa mga Kristiyano. Kasi hindi na natin dapat dalhin ito ng buong-buo sa ating sarili, kundi ito'y dinala na ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sa ating mga kaibigan dito, sa mga anak ng mama ng palataya, maaring pabigat sa iyo ang mga inuutos sa iyo ng iyong mga magulang. At maaring pabigat sa iyo na nandito ka sa panambahan. Kung wala ka sa ating Panginoong Jesucristo, kung hindi ka pa dinaig ng pag-ibig ng Diyos, ang iyong rebelding puso, lahat ng utos ay pabigat sa iyo. Maaring siguro subukan mong tuparin ang utos ng Panginoon sa magitan ng iyong mga gawa, ngunit hindi mo ito matutupad. It is too great for you to bear. Ang utos ng Panginoon ay hindi mo kayang tuparin sa iyong sarili dahil sa iyo pa lang bagsak ka na. So kailangan mo magtiwala sa Kanya na nagtagumpay. Kaya nga sinabi sa ating teksto, sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Take it, sinabi, sumasampalataya. Hindi sinabi, nanampalataya once noong una, kundi hanggang ngayon, present, sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. So sa mga hindi pa nagtitiwala, sumasampalataya kay Jesus, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Hindi mo natupad ang kautusan. Pero salamat sa Panginoon dahil si Jesus Christ became accursed. Ito yung sinabi sa Galatians chapter 3. Ating basahin. Galatians chapter 3, verse 10. Galatians chapter 3, verse 10. Sapagkat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. At kaya nga sinabi sa verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. So dalawa lang ang paraan. Itong pagpipilian mo, kaibigan. Susundin mo ang utos ng Panginoon, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. O ikaw ay mananampalataya kay Kristo na sinumpa sa krus para sa mga nananampalataya sa Kanya. So nawa, yan ay tignan mo, yan ay yakapin mo na si Kristo lamang iyong katuwiran. At buhat doon, kung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, buhat doon ay saka mo lamang matawag na ang salita ng Panginoon ay iyong iniibig. Masabi mo, mahal na mahal ko ang salita ng Panginoon. Kaya sa ating mga mananampalataya, may mga times na mahirap talagang sumunod. Hinahamon tayo ng boses ng mundo, boses ng kasalanan, pero ating sikapin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na magtiwala kay Kristo dahil siya lamang ang ganap na nakasunod sa kautusan upang nang sa gayon para sa atin ay hindi na ito kabigatan.